At sa bahay ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan, inalunsad ang bagong Coast Guard District sa Kalayaan Island Group na target palakasin ang puwersa ng gobyerno sa West Philippine Sea. Sa gitna ng mga aktibidad, ilang beses nagpaputok ng flare ang China habang nagpapalipad ng eroplano ang Philippine Coast Guard. Sakay niyan si June Veneracion na nakatutok doon live. June? Mel, nasaksihan namin na makailang ulit na pagpapaputok ng China ng flare habang lumilipad ang isang eroplano ng Coast Guard sa West Philippine Sea. Nangyari yan, Mel, matapos i-activate ngayong araw ang isang bagong Coast Guard District sa WPS. Nagsimula sa mga radio challenge. Philippines aircraft Charlie 208, you have approached top day and sector day street to the China Islands and the reef. Sail immediately. Over. Pagkatapos ay nagpaputok na ng mga flare ang China. Nangyari ito habang lumilipad ang isang eroplano ng Philippine Coast Guard sa layong 3 nautical miles mula sa Mischief Reef. Ganon din ang ginawa nang lumipad ang civilian aircraft di kalayuan sa Subi Reef. Nagpaputok ng flare, sir. Nag-flare sila, sir. Although ang flare na pinalipad nila ngayon is significantly far from the aircraft, but the tendency is paano nga kung mas maabutin ito ang aircraft natin, then definitely it's endangering the safety ng aeroplano natin. Ang Mischief Reef at Subi Reef ay mga Chinese-occupied maritime features sa Kalayaan Island Group. Nangyari ang pagpapaputok ng China ng mga flare ilang oras lang matapos ang activation ng bagong Coast Guard District na inaasahang magpapalakas ang puwersa ng gobyerno sa West Philippine Sea. Kasabay ng pagunita ng ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, inactivate ang Coast Guard District Kalayaan Island Group. Dahil dito, mas marami ng tropa at mga kagamitan ang i-deploy dito. Sa Pag-asa Island nakatayo ang headquarters ng bagong District Command. Kalayaan Island or Pag-asa Island is no longer just a frontier. It is actually the maritime heartland of the West Philippine Sea that we must protect with everything, anything we have. There will be an intensification of maritime law enforcement para maproteksyonan po natin ang karagatan ng Kalayaan Island Group. Inaasahan ng Philippine Coast Guard na muli itong aalmahan ng China. We don't really care about their comments. There's no reason for us to be bothered sa magiging statement na naman ng Chinese Embassy or the People's Republic of China. 2009 pa raw nagsimula ang plano para bumuo ng bagong Coast Guard District sa Kalayaan. Ngayon lang ito natuloy dahil meron ng available manpower at resources. Ito po isang permanenteng hagbang, konkretong hagbang para ipakita natin na ang Pilipinas, ang Philippine Coast Guard ay talagang tinatayuan at pinaninindigan ang kanilang pangako na alagaan ang interes ng Pilipinas at ang soberanya ng Pilipinas. Bukod sa mga batikang sailor, magdi-deploy din ang Coast Guard ng mga tauhan na may background bilang teacher, doktor at pari para makatulong sa nasa 400 residente sa Pag-asa. Magandang balita po sa amin yan, sir. Lalong lalawak yung aming pagtutulungan. Ngayong araw ay bumisita rin sa Pag-asa Island si Senador Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Siguro kung wala itong mga sundalo dito, wala itong mga tao, baka China na rin ito Pag-asa. Kahit pa paano. So, we will support definitely. I will make sure na we will develop this place. Mel, bukod sa pagpapaputok ng flare ay meron daw isang eroplano na bumuntot sa civilian aircraft ng Coast Guard. Hinala ng Coast Guard ay mula rin ito sa China, pero wala naman daw itong ginawang kakaiba na dapat ikabahala. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.